Yo, what is up? What is up? What is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. So today, test ride tayo. Samahan niyo ako. Ang iti-test ride natin, Hypermotard 939 SP. So, test ride natin to. Check natin kung goods. Samahan niyo ako. Let's go. Tinatanggal lang namin yung mga tape kasi pinantrack to before. So, tanggalin natin. Super fresh na Hypermotard 939. 594 miles. Alright, let's test ride this 939. Alright, first start. Yo, Hypermotard, baby. Test ride lang tayo, test ride. First impression, sobrang taas. It's a tall bike. Sobrang taas ng motor na to. Preno check. Good. Preno check, good. Alright, di ko alam kung anong itsura ng view na to dyan sa inyo, pero adjust na lang natin sa susunod. Pero i-test ride lang natin tong Hypermotard na to. So it's a 2017 Hypermotard SP with currently 595 miles. So hindi ginamit. Parang ang alam ko na track dito ng isang beses. Tapos hindi na siya ginamit after. Sakto yung bahay nandito sa may simbahan. Daan muna tayo dito. Daan lang, dito na naman tayo. Takas, ang takas itong motor na to. Pero manageable. Tip to, pero one leg out kaya. Hindi naman siya makakapanibago lang pagka galing ka ng multi o kaya ng Javel. Neutral, medyo mahirap hanapin. Yun, kapa tayo dito. Okay, daan lang tayo dito sandali, tapos ride na tayo. Let's go. First impression, magang na mataas. Smooth naman siya. So bale naka-exhaust to, tapos naka-up map na rin. Lumalabas pag tinurn on mo yung susi, Ducati Hypermotard Racing. So sabi ni Brother Miko Moto, pagkalubas yung racing dun sa sa startup, ibig sabihin naka-up map yan. Nakakapanibago lang, walang windshield. So tignan natin sa freeway to kung kung mahangin. Sigurado mahangin naman, pero tignan natin. Torquey boy. Torquey to, Torquey. So since SP version to, naka all-in suspension na siya. So fully adjustable, manual adjustable. Medyo upright position. Gang, sobrang nimble. Sobrang flickable nito. So yung ilaw pa na hindi pa siya LED, 2017. Good din. Walang quick shifter, walang auto blip. Pero ang maganda dito, naka-exhaust na, so medyo brappy siya. Pasok natin sa freeway. Pakiramdaman natin. Kamusta siya sa hangin.
Woo! Ikot siguro tayo sa ano, Speed Vegas. Gulatin natin yung mga tao doon. Sabi na, bakit may tweet-tweet kang hypermotard? Wala, test ride lang. Sarap nito paningit, oh. Nipis. Lahat ng videos na napapanood ko, sinasabi talaga ano to eh, hooligan bike daw talaga to eh. Actually, nung nanonood ako ng mga video nito, sobrang intimidated ako kasi halos lahat ng video na nakikita ko ano, naka-wheelie. So sobrang intimidated ako kung i-ride tong motor na to. Kaya ang ginawa ko kanina bago tayo malis, tinaas natin yung traction control ng konti para hindi siya masyadong aggressive sa ngayon. So dahil naka-up map siya, ang modes lang niya is wet, race at saka sport. So nilagay natin sa sport lang, tapos tinaas natin yung traction ng 5, ABS 2. Grabe, sobrang nipis ng motor na to. So yung clutch niya ano pa, cable, hindi siya hydraulic. Pero okay naman, malambot naman. Kailangan na siguro itaas ng konti yung ano, itong mismong clutch para mas abot ng mas madali, kasi medyo nakaganon tayo ngayon dito. Technically and practically brand new itong motor na to, 599 miles. So hindi ko alam kung na first service na to nung may-ari. Malalaman natin yan pag umilaw yung service light. Pero na-track daw to isang beses eh. Isang beses lang, which is nainiwala naman ako. Wala naman ako nakitang marks na sumemplang. May gas-gas dito konti, pero feeling ko sa pag-uurong, kasi ang daming motor doon sa garahe, siguro pag urong-urong tumama. Komportable siya. Yung upuan parang may tigas ng konti, pero okay lang. Hindi na ako sanay sa ano, hindi ako sanay sa position ng dirt bike. Ngayon nagkapag dirt bike naman tayo dati, pero ito mataas eh, para ka talaga nasa ibabaw ng tangke. Mga 84, 80 miles, di ba ganun masama yung hangin pag bumilis ka ng konti. Nakadala ka na ng hangin, pero okay lang pala. Chill ride lang to. 80 para komportable. So far, ano ba to? 6 gear, 80 miles per hour, 5,000 RPM. Pero hindi siya parang sumisigaw. Okay pa yung ano na to. Okay yung hindi nakasigaw yung motor. Tapos smooth din naman, may konting vibration. Pero feeling ko pag nagamit to, i-smooth pa to eh. 6 na. Walang baba ng Fabio. Corky. Pagka ganyan, medyo kailangan mong tunguhan. Mga sandaan mahigit, mga 80, 85 pwede na. Medyo nakakapagod sa freeway ito kasi mga 90, kung tatakbuhan ng mga 90, 85, 80 okay lang. Pero pag mga mas mabilis na doon, nilalabanan mo yung hangin ng leg eh. So medyo ano siya, kailangan mong sanayin din. I-message natin si Brother Miko Moto kagabi kasi nga magte-test ride tayo ng Hyper. Sabi niya masarap yan, masarap i-ride yan, paninibago ka lang sa una. Kasi syempre kung galing ka sa multi o
warning dito, hindi ko lang alam kung ano yan. Pero feeling ko, kasi tinanggal na yung fender, nandun yung signal light sa fender. Pero hindi na namin binalik muna. Hindi pa nila binabalik. So feeling ko yan yung nag-e-error. Wala tayong masabi dito sa motor so far. Talagang ano lang, nakakapanibago. Nakakatakot po ito, parang laging aangat. Kinaas ko pa yung ABS nya, tapos sport lang to, hindi pa to yung race mode. Yung gulong lang syempre 2017 pa to. So palitin to for sure. Parang masarap sa canyons to. Wala lang ano yun, walang mga amenities, walang cruise control, walang heated grips. Dito tayo sa Speed Vegas. Hindi ko lang kung busy sila eh. Si Bomac to may take off. Ibig sabihin busy. Dito tayo mag-park sa dati namin park. Alright, dito tayo sa Speed Vegas. Silipin lang natin sila tapos ride na tayo ulit. Let's go. So ito yung itsura niya guys. Marchesini Forge, Termioni na pipe, All-ins, harap likod, carbon fiber, very basic gauge. So sobrang basic nung gauge na. Yan lang makikita mo. Pero yun nga, Ducati tapos may racing sa ilalim. So ibig sabihin naka-map daw to. So far masarap siyang i-ride. Tignan natin kung ano talaga tong motor na to. Ito pala ano, SW Motec na rin, pinalitan na rin to. Itong shifter. So, alright, let's go. Test ride. Fuck that. That's high, bro. It's high. Yeah, it's high. It's high. Taas. Pero magkaang, putan, nipis. Ano? Bakit takto mo siya? Dahil tinarak na to. Ganak na. Oo. One track. Hindi yung ginamit. Bagay na bagay yung helmet. Ito, feeling ko sa garahe ito eh. Ang daming motor eh. So, nagbanggaan Oo, yung pag urong-urong. Oo, hindi kasi kung simple lang sa ano yun. Malakas. Torquey. Yeah. Torquey. Tangin na. Kaya ka rin kargahin? Oh yeah. Tinaas ko yung traction control actually. Para ano? Nico, what's up, dog? Miko Moto. SP, bro. Ano sabi Tito Willie? Ha? Ano sabi Tito Willie? Dumadambang araw yan. Dumadam ba? Oo. Paano si Gab? Gabi. What's up, dog? Hypermotor Gabi oh. Mr. Surab Vlogs! God damn! Oh, akala ko what the fuck, ba't goddamn ang reaction mo? Wow! Di ba dapat what the fuck? Di rin eh. Di rin. SP, dog. Yun na nga eh. Ano? Start mo. Prop, bro. Start mo. Yung ngiti mo parang bago kang kasal, dude. Ano, may kumoto? Ha? Parang yan? May kumoto? Oo, parang gano'n. Pero 939. Paano ka maglilin yan? Ay, buti. Mas maraming lean. Yun nga din ang tanong ko dyan. Di ba, abot pa ba? Di ba nga? Tip 2 yata ako dito. Tip 2 ako. Tip 2 ako eh. Sige, pwede. Oh shit, taas. Wala, puta ka na. Di pwede to, Brad. Bago na naman tayo susubukan. Yan. Testing lang na testing. Test ride nga lang yan eh. Test ride. Ganda oh, kitang-kita oh.
puttana Eva! Porco zio! SP, brother. Vaffanculo, eh! Puttana Eva! That's exactly Gesù Cristo! Ma questo non fa guidare! Balik na tayo ng north side hanggat may liwanag. Si George ang talagang matagal na rin nung gusto ng hyper na yun eh. Kaya kumuha nga siya ng R1 eh. So siya yung tuwan-tuwa. Kita niya naman nung kung nakita niya yung motor nag-Italiano. Di ko alam kung ano sinabi niya. Di ko alam kung talk shit tayo o hindi. Sarap nito. Hangin. Dito okay na ako sa ano ito. Okay na ako sa power nito. Sa torque nito. Goods na ako dito. Traffic oh. Meron. Sarap ng torque nito. Ako kasi ano na rin eh. Kumbaga hindi na ako ma-top speed eh. Gusto ko torque. Top speed okay lang. Kahit walang top speed, importante yung makakalabas ka sa mga alanganing sitwasyon. Kailangan mo ng mabilisang marangkada. Saka mas gusto ko yung feeling ng binubunot kesa sobrang tulin. Tama nga yung mga napanood natin sa motor na ito. Talagang torque monster o 60 yan. Walang galaw ng cambio. Traffic Friday. Dadatingan yung mga tao. Upright na upright. Para ako feeling ko nakakano ako dito talaga. Enduro. Yung mga DT nung araw. Ito yung feeling. 620 miles na siya guys. Ito, pag di ko ginagamit yung signal light, hindi lumalabas yung yung warning. So feeling ko yun na talaga. Testingin natin. Signal light tayo ng kaliwa. Ayun mabas yung warning. So kailangan lang ibalik yung wire na yan or yung fender kasi nandun yung signal light eh. Yung gauge na yan, sobrang simple lang na LCD screen, signal light, check engine, neutral, ABS, oil light, ano ba yung bilog, start na tayo, skill switch, tapos fuel light. So chinek ko yung gas kanina, full tank pa naman to, pero wala siyang fuel gauge. So pero sa online nang nakalagay 100 safe range is 150 miles. So syempre depende sa takbuhan yan. I mean may option naman maglagay na dito ng quick shifter auto blip. Meron namang na aftermarket na support para dun sa auto blip at saka quick shifter. Pero okay din yung minsan napapractice ka ng walang quick shifter auto blip, diba? Pagkagaling ka ng multistrada, puta parang TMX yung itsura nitong motor o yung feeling ng motor, napaka nipis. Uy, ano yun? Police ba yan? Hindi. Unang test ride ko bago ko nilabas dun sa bahay or sa community nila, tawag dito, ang lambot ng gulong. Sabi ko parang ang tigas ng steering. Sabi ko hindi tama. Buti chinek ko, nasa 21 PSI lang. So ngayon tinama natin yung pressure according sa sa nakalagay sa sticker. So 36 naman ng police, wala tayong plaka. Pero legit naman tayo, meron tayong moving permit at saka insurance.
kinuha na natin to para sa test ride. Ito ng ano ganda ng tunog ng exhaust hindi siya sobrang wild na maingay. Pagka binir mo may brap din, di ba? Yo, thank you. Thank you, sir. Bukod sa hangin sa freeway, so far wala man akong nakikitang ikaiinis sa motor. Medyo matangkad lang talaga siya, yun lang talaga. Tiptoe gaming tayo dito. Height natin is 5'9". Pagka minsan 5'9 and a half. Pero 5'9 tayo, 5'9 and a half, ganyan. Meron nabibiling lowered seat nito, pero konti lang, wala parang wala pang 1 inch, kulang 1 inch yung ibababa nung motor. Hindi na siguro, manageable naman yung taas nung yung taas ng motor sa akin. Manageable naman, hindi naman ako nahihirapan. Pero hindi pa tayo nakapag stop and go talaga na traffic. Pero one leg down, goods na. Ikot-ikot lang tayo. Pag natin, pa-i-feel lang natin yung bike. So yung suspension na to, since pwedeng ito kung sakaling magkakaroon tayo nito, pwedeng ipatono sa timbang natin. May araw pa, pwede tayo dumaan sa daddy. Manta kay daddy. Let's go. Matigas pa yung cambio niya, pero kasi yun nga sabi ni George kanina, bago pa, sabi niya gano'n, kailangan gamitin yan. Hingi tayo sa daddy, hingi tayo approval. Matik to, matik. May mga ganito, diretso daan sa daddy. Sobrang dali niyang u-turn, no? Kasi parang kang nakabisikleta. Neutral. Yun, pasok. Nakakapanibago siya, pero hindi siya mahirap i-ride bukod sa mataas lang. Yun lang talaga. Tingnan natin, baka biglang may tumulo dito kasi tagal di ginamit. Pero feeling ko gusto talaga tong motor. Brand new. May mga konti lang yan, konting gas-gas, pero kasi dahil motor nung pinagkuhanan na itong motor ko sa nakapark, ang daming motor sa loob. May mga 748R, MB Agusta na F4, so mga dirt bike. So feeling ko pag atras-atras o pag move nagkabanggaan, pero okay lang yan. Alright, done mo tayo dito, tapos bahala na, let's go. Alright, nakadaan na tayo. Makikikape muna tayo kaya JR. Ang lubak-lubak nga pero to, Olins nga pero to. So hindi pala lahat ng SP, parang sinesearch ko kagabi, hindi lahat ng SP naka-termi. Nung kinuha nila to sa dealership, pina-termi na nila to kasi nga kasama na yung up map din. Mahal din Silip ko yung presyo ng pipe na to. Kung bibilin mo ngayon, medyo pricey din siya. Kaya ito yung mga deal na parang ang hirap palagpasin kasi almost brand new yung motor, tapos yung asking price is reasonable naman. Sulit na yung test ride natin. Pwede na sigurong iuwi ito. Diba? Ganun din naman. Meron talaga siyang feel na iaangat ka ng motor pagka
maganda-ganda yung bigay mo ng gasolina. Meron siyang ganong feeling. Ganda ng sunset today Pinabibilib ako nito ni Hypermotard Pero yun nga, iuwi na natin to. Ganon din. Yun lang kailangan gawin dito, oil change. Kasi hindi ko alam kung na first service na to. Pasok tayo sa garahe para maganda ang ilaw. Yee! Yun o, yung ating OG Vespa guys andyan siya Yes sir. Thank you. Alright, uwi na tayo. Salamat sa kape, Angko. Uwi na natin tong motor. Pucha, ganoon din naman. Test ride dito. Uwi na natin. Iba-block ko na lang yung yung tao kanina. Hindi ako matawagan. So ayan nga, lumabas na yung oil light niya pala, service light. So kailangan pa first service. Ito lang ayoko dito, yung ilaw hindi pa LED. Pero okay lang. Pwede na yan. Taas lang talaga. Pang 6-footer to Yeah. Ayun, gets ko na si brother Miko Moto bakit nahirap siyang bitawan yung Hypermotard niya. Gets na kita bro. Medyo iba rin nga yung karakter na itong motor na to. Medyo madilim yung ilaw niya guys. Amoy brand new yung motor. Yung parang nasusunog pa lang yung mga plastic. Yung feeling ng motor na to, yung feeling ng gusto niya lagi iparinig sa'yo yung grunt niya, yung grunt ng motor. Ang dilim ng ilaw. Parang sabi niya, i-baon mo. Parang ganun yung feeling. Sige, birahin mo. Parang ganun. Pero yun nga, sige, uwi na natin to. Okay na rin. Samahan nyo na lang ako sa journey natin dito sa ating Hypermotard 939 SP. Kung anong magagawa natin dito, saan tayo makakarating sa motor na to. Pero feeling ko sa track day, ito na yung gagamitin natin kaysa dun sa sa multi. Kasi yung multi medyo knock on wood wala naman tayong iniisip na mangyayari. Pero pag may nangyari, medyo madugo rin yung multi kasi. Diba? Kailangan lang gamayin itong motor. Alright guys, maraming salamat sa pagsama sa atin sa pag-test ride na itong Ducati Hypermotard 939 SP. And iuwi na natin siya, i-welcome na natin siya sa ating channel. Alright, and maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Welcome sa ating channel. Sa mga subscriber na hindi umaalis, nag-aabang sa ating mga upload, maraming salamat sa inyo. Alright, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.